Diyan naman sa National Bureau of Investigation, itong isa ho sa founder ng isang media outfit online ay nanindigan na inosente raw siya sa kabila ng pagkaka-aresto ng National Bureau of Investigation dahil sa umano'y 300 million pesos mahigit na extortion dito sa former speaker na si Martin Romualdez. Alamin natin ang mga karagdagang update. Mula dyan, may pagulat si Bombo Grantilario. Nanindigang inosente ang online media network personality na si Franco Mabanta sa kabila ng maaresto ng National Bureau of Investigation nitong isang araw. Sa maikling payag, matapos ang sinagawang pulong balita ng kawalian, kanya sinabi na sila inosente at walang katotohanan na patungkol sa aligasyong kinakarap. Mati kasi sa ahensya, nangikil umano si Mabanta kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez upang hindi nila isa publiko ang video naglalaman ng impormasyon ikasisira nito. Subalit iginit at pinabulaanan ni Franco Mabanta ang patungkol rito partikular sa pananakot sa mamabatas para makapangikil ng pera. Anyay, walang extortion nangyari at mga ebidensyang nakasalukuyang ipresenta sa publiko ay nagpapakita lamang raw ng iisang panig ng kwento. Bagkus, kanyang itinuro si late First District Representative Romualdez bilang nasa likod ng pangyayari sa layong na patamihikin o patahimikin umano sila. Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Matibag, patuloy ang kanilang pagsasagawa pa ng investigasyon habang kakasuhan naman sa muna ngayon ang mga naarestong individual. Ating pakinggan sa mikling payag o komento si Franco Mabanta, ang online media network personality, at si Attorney Melvin Matibag, ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Tungkol sa Any video, message sir. lang, sir? We'll see. We're innocent. It's not true. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, So it will be a continuing investigation, but in the meantime, those who are apprehended, papailan na natin ng kaso rito para ma-inquest na, Posibleng maharap sa kasong robbery extortion may kaugnayan sa paglabag ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga naarestong individual. Ito sa kadahilan ng pagtanggap sa mark money ng National Bureau of Investigation pati sa kailangan na abot ng higit 3 milyong piso bilang kabayaran kapalit sa hindi pagsasapubliko ng video muno laban kay Congressman Romualdez. Tumanggi naman ang hepe ng kawanian na ipaliwanag sa kung paano lumapit ang mamabatas sa kanilang tanggapan upang isumbo ang kaso ng pangingikil. Pati patungkol sa naturang video expose ay hindi na rin idinetalya ng direktor sapagkat iginit na focus nila ay nakatuon sa mismong akto o krimen ng pangingikil o extortion. Narito muli si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Well, ma'am, kasi that is already an operational details now. We rather respect the privacy of Speaker Romualdez kasi he sent a representative at nag-issue naman po ng affidavit yan. Well, I don't think we can tackle the issue sa video because that's not the one on subject na yun. The subject now is the arrest based on extortion and intimidation. Ano lang, mama, kasi I don't know why should we focus dun sa video. Ang sinasabi nga natin dito is yung crime mismo ng robbery and extortion. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.